Tatanungin natin si BBM at Martin Romualdez kung meron bang bansa sa mundo na walang korupsyon? Yung talagang malinis ha? Ano kaya sa tingin mo ang sagot nila? Kasi alam mo bang lumabas na ang latest na Corruption Perception Index ng Transparency International? Ito yung ibinibigay na grades sa mga bansa kung gaano sila kakorap. Ganito yon, ang score 0 to 100. 0 means highly corrupt. 100 means very clean. Ang tanong, ano kaya ang grade ng Pilipinas? Pasado ba? I-reveal natin yan mamaya. Pero alamin muna natin ang top 3 na pinakamalinis na gobyerno sa mundo na yung korupsyon hindi nila dama. Tara, sabay-sabay tayong mapasa na all. Number 3, Singapore. Ang kanilang Corruption Perception Index score, 84 out of 100. Nako, sa Singapore, brutal ang anti-corruption system. Meron silang CPIB o Corrupt Practices Investigation Bureau. Ahensya na dedicated para mag-imbestiga sa mga matataas na opisyal. Malinaw yung batas nila. Bawal kang magsuhol. Bawal ang kickback. At bawal ang under-the-table deals. Kapag nahuli ka, nako po, may consequence. Maaari kang makulong habang buhay. Liban dyan, napakataas din ang sahod ng officials nila na para bang sinasabi nila na binabayaran ka ng maayos ha? So anong excuse mo para magnakaw? Number 2, Finland. Ang CPI score nila ay 88 out of 100. Sa Finland, mataas ang tiwala ng tao sa kanilang gobyerno. Hindi lang basta slogan yung anti-corruption nila ha. May sistema sila para gawing transparent ang decision making at panagutin ang may mali. Sa Finland, ang public money ay hindi pera ng gobyerno. Pera iyon ng mamamayan. Kaya kung titignan mo ang Finland, naku, napakaganda ng bansa nila. Number 1, Denmark. Ang CPI score nila ay 89 out of 100. Ang Denmark ang itinuturing na pinaka-least corrupt country sa buong mundo ayon sa Transparency Index. Bakit kamo? Well, dahil napakaseryoso nila sa transparency, conflict of interest rules, independent institutions, at accountability. Pero alam mo bang may kultura sila? Ang kultura ng hiya. Opo, kapag nagsinungaling ka sa Denmark, tapos ka, nakakahiya ka. Pag nagnakaw ka, nakakahiya ka. Kapag ginamit mo ang posisyon mo para sa sariling interes, tapos ang career mo. Sa Denmark, ang corruption hindi diskarte, hindi negosyo, krimen siya. Okay, gets. Yung mga bansang nabanggit ko, talagang malakas yung laban nila sa korupsyon. Dito kayo sa Pilipinas, ano yung score natin? Ayon sa 2025 Corruption Perceptions Index, rank 120 tayo out of 182 countries. Alam mo ba yung score natin? 32 out of 100. Opo, 32. Kung exam ito, bagsak na bagsak. Bakit ka mo mababa? Paano ba naman araw-araw parang may bagong episode ng korupsyon? Ghost projects dito, overpricing doon, kickbacks dito, flood control na parang flood lang ang totoo, yung control ang wala, road repair na taon-taon ginagawa kahit wala namang sira ang kalsada. Pero wait lang hindi ibig sabihin wala na tayong pag-asa. Kasi ang lesson ng top 3 countries na nabanggit ko kanina, simple lang. Hindi sapat na galit ka lang online. Kailangan tamang boto. Kailangan ng accountability. Kailangan natin ng gobyernong may resibo at transparency. Sa tingin mo, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.